dapat ikaw ang mahaba ang pasensya kasi ikaw ang nakakaintindi. Alam mo naman yung anak ko. So after po na nangyari yon, sir, hindi niya rin naman ako pinakawalan eh. Umuwi ako sa amin. Wala pang ilang araw nandyan sumusunod. Umiiyak, nakainom ng alak. Pagbuksan siya ng gate. Ayusin kung anong problema. So since that time, I was already pregnant na po. Wala po akong choice. At saka nung time po na nagkaroon kami ng anak, lagi kong sinasabi na ang gusto ko lang is yung maayos kami. Sir, ang gagawin sa akin yan lagi, binibitin ako niyan. Hanggang sa mga anak na lang ako, sir, puro trauma binigay sa akin ng hayop na. Sir, mga anak ako, nag-away kami ng gabi. Magpo-post ka ng picture ng kasama mo dati mong pamilya. Mga anak ako nun, sir. Nagli-labor ako. Tama ba yung ganun? Tapos recently lang, dito lang, nag-post na naman yan. Kasama naman yung pamilya niya sa una. Anong gusto niya maramdaman ko? What do you mean na pamilya niya sa una? Sir, pangatlong asawa na ako niyan eh. Pangatlong partner na niya ako. Given the fact na yung pang-una pumalya, pangalawa pumalya, pangatlo pumalya, kanino may mali, kanino may diferensya. Tapos sasabihin mo sa mga tao, ako sira ulo. Ako nang bubugbog sa'yo. Pinoprovoke mo ako. Pinoprovoke niya ako sir na lagi niya ako sasabihan ng kung ano-ano kayo. Ang ganito. Sorry to say. Alam ko balang araw makikita ng mga anak ko pero wala eh. Nandito na ako lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko na po kaya eh. Sir Ivan, kasi kanina pa paulit-ulit na sinasabi ni Ma'am Jessica na ang sabi niya sa akin is pangatlo mo daw siyang asawa. Are you married, Ivan? Sa Japan po ako, nakasal po ako doon sa pangalawa ko. Yung asawa mo ba is a Filipina or a Japanese citizen? Pilipina po. Okay. Pilipina po. Well, you must be aware, no, Ivan, na whether you are married in the Philippines or outside, under what we call the nationality principle, in the eyes of the Philippine law, you are married. Okay? Kahit saan ka pa kinasal yan, saan pa na-solemnize yan. So far as we are concerned, ikaw ay kasal, Ivan. Alright? I hope that's clear, ha? Yes, sir. Sige. Pero ito, no, para lang himay-himayin na lang natin, Ivan, kasi I understand, no, base dun sa mga naging karanasan ninyo, ang dami ng issue. Okay? And I don't want na maging magulo itong pag-uusap natin dito. Unahin ko, ha? Ivan, may allegations sa'yo of all the kinds of abuses under VAUSI. Let's start with the physical abuse. Okay? Yes, sir. Oo. From the #1 multivitamin brand, Centrum Kids Gummies. Multivitamin gummies, so yummy! Full of nutrients for growing kids. Centrum Gummies! Mahalagang paanan, ang Centrum Kids ay hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Focus, need more focus. Dito, no, may mga larawan, may mga pictures na binigay si Ma'am Jessica. Ang sabi mo na these were caused kasi nga in your defense, no, self-defense. Pag may ikaw ba yung physical ni Ma'am Jessica? Yes po, attorney, meron po ako siyang mga po sa issue na mga black eye po, mga buhol, saka mga sharp sa kabaho. Kaya ako po na natutuglak siya or nahawakan kasi po para makikita po yung ginagawa. Ito bang allegation of physical abuse? Si Ma'am Jessica lang yung may allegation sa ito? How about yung mga previous relationships nyo? Ay, wala naman po. Good naman po kami. Yung previous ko po, 7 years po kami nung nasa Japan. Meron pang ibang allegations, no? Yung tinatawag natin na emotional or psychological abuse. Yes, sir. Kasi kung sinasabihan mo ang kinakasama mo, no, ng masasamang salita or worse, Hindi ko makita eh. alam mo ba yung tinatawag na postpartum depression? Siyempre, kung gano'n yung nangyayari sa isang babae, nagiging emotional. Even the simplest of words or insults, malalim yung epekto sa kanila yan. Bakit naman umabot sa ganung punto? Ito nga, siya yung nagbuhat nung anak ninyo, 1-year-old, kay bata-bata. Attorney, actually po yung anak po namin, naiwan po sa akin yun
in so far as kung kanino yung bata at that time, ang tinatanong ko kasi yung psychological abuse. No? Ayoko lang na kumalat yung mga issue natin kaya inisa-isa po natin. Siyempre, ako naman, may kaalaman naman ako dyan sa tinatawag na postpartum depression. And I think, I know, Sir, lagi nila scientific sinasabi naman sa yan. akin yun. Nag-iinarte lang daw ako. Kung ano-ano ba yung ipinopost niya, puro kadatan. Actually, sir, just ang daming post niyan. Nasa Mandaluyong ka na pala, magpa-check up ka na. Pinost niya pa yung picture ko. Sir Ivan, ano namang masasabi mo doon? Yung post ko po, attorney, wala pong pangalan na nakalagay doon na magpa-check up ka na, gano'n. Wala pong nakalagay na Jessica doon. Sino tinutukoy mo doon? Ano ko po yun, pwede po ako mag-post sa wall ko dahil akin naman yun at wala naman po nakapangalan ng Jessica doon. Kaya huwag niya pong ang na siya yung pinupost. Hindi, Ivan ha, ang nirereklamo niya is hindi libel. Kaya hindi material kung sinasabi mo na alam ko yung tinutukoy niyan. Pero ang sinasabi dito is yung psychological abuses which is pag, collectively, pag kinolect mo lahat ng mga yan, baka naman may papatunayan ni Jessica na siya talaga yung tinutukoy mo dyan. Yun na lang po, attorney. Kung ano na lang po yung nare-reklamo. Tapos economic abuse. Ito po pala muna, attorney, yung pag-iwalay po muna namin ng last time. Pumasok po siya sa class na ayoko po siyang papasukin doon dahil kaya ko ng trabaho. Dahil sinabi ko sa kanya na nakakakain na tayo, napapagatas naman si bata. Sabi niya, gusto niya lang naman ako tulungan. Sabi ko naman po sa kanya na hindi po yan ang paraan dahil pag-aawayan lang po namin lahat yan. Dahil po, nihawak siya ng mga guests, tumitable siya sa mga guests, sa mga VIP. So, wala po akong big mind pag nasa bahay po ako. So, sabi ko sa kanya, tigilan mo yung trabaho. So, gusto niya po kaya tigilan yung trabaho. Kaya decide na ako na maghiwalay na kami dahil po yun, halos 5 days na po kami na nag-aaway. Tapos, about naman po dun sa pera, attorney. Yeah, yung 600K. Pinanegosyo po namin yung at ito po yung kinakatuwan ko yung nang istapa po sa akin ng ayusin ko lang. Yung